Manloloko ka, Rico. Pinaniwala mo ko sa kasinungalingan mong mabait kang tao. Ngunit isa ka palang aswang. Hindi lang basta masama, kundi malademonyong aswang. Pinaibig lang kita upang makuha ko lahat ng gusto ko at maialay ko ang dugo mo sa akin dambana upang mas lumakas ang kapangyarihan ko. At kapag nangyari yun, ako nang magiging pinakamakapangyarihan sa baryong ito. Kaya sila na aking mga kalahi ay sa akin lamang susunod. Magarbo at puno ng kasiyahan ang makikita sa mga muka ng mga dumating na bisita sa kasal ni na Ella at Rico. Simple, ngunit masaya ang lahat. Ulila na si Rico sa kanyang mga magulang at wala na din itong mga kapatid. Bukod pa sa malayong probinsya siya nagmula, kaya wala ni isang kamag-anak ang nakarating sa naturang kasal. Ngunit kahit na ganon, hindi yun naging problema sa magulang ni Ella. Tanggap siya ng mga ito sa kabila ng lahat ng yun. Ang mahalaga sa kanila ay masaya ang anak nila. Subalit lingid sa kanilang kaalaman ay yun na pala ang simula ng bangungot ng kanilang anak. Dahil wala silang kamalay-malay sa lihim na pagkatao ng lalaking napangasawa ng kanilang anak. Kinagabihan, inayos ni Ella ang lahat ng mga dadalhin nilang mag-asawa patungong Samar, kung saan naroon ang lolo at lola ni Rico. Matanda na ang mga ito, kaya hindi na kinaya na makapagbiyahe para dumalo sa kanilang kasal. Kaya naisip ng mag-asawa na sila na lamang ang bibisita sa dalawang matanda bilang kanilang paggalang at respeto. Hapon na nang marating nila ang baryo kung saan lumaki si Rico. Hindi naman gaanong nahirapan ang mag-asawa sa biyahe dahil sariling sasakyan nila ang gamit ng mga ito. Habang nasa daan sila, pinagmamasdan ni Ella ang dinaraanan nila upang hindi makaramdam ng pagkainip. Panaka-naka naman siyang tumitingin sa asawa habang seryoso sa pagmamaneho. Han, napansin ko lang, mangilan-ngilan lang ang bahay papasok sa baryong ito. Sadya bang kakaunti lang ang naninirahan dito? Oo, Han, dahil iniiwasan ng mga tao na magtayo ng bahay sa lugar na to. Bakit naman? Maganda naman ang lugar nyo, saka tahimik pa. Dahil kilala ang baryo na to sa pagiging pugad ng mga aswang. Niloloko mo ba ako, Han? Kung puga dito ng aswang, bakit dito nakatira ang lolo at lola mo? Aswang din ba sila? Alam ng mga lolo't lola ko kung paano labanan ng mga aswang. Kaya kahit na marami pang mga ganong nilalang sa baryong to, kayang-kaya nilang tumira sa ganitong lugar. Seryoso ka ba talaga sa sinasabi mo? Hindi ako naniniwala sa mga aswang na yan. Kathang isip lamang yan ng mga taga-probinsya para takutin ng mga taga-Maynila. Saka hindi pa ako nakakakita ng aswang, kaya hindi ako naniniwala. Paano kung sabihin ko sa'yo na isa akong aswang? Maniniwala ka ba? Bumunghalit ng tawa si Ella sa sinabi ng asawa. Kahit minsan kasi ay hindi nila napag-usapan ang tungkol sa mga aswang. Dahil naman sa pagtawang yun ni Ella, ay napagawi ng tingin sa kanya ang kanyang asawa. Sanhi para mawala sandali ang atensyon nito sa pagmamaneho. Kaya hindi nila napansin ang asong tumawid sa kalsada. Nabangga ang aso kaya umungol yun ng malakas. Bumaba sila ng sasakyan saka pinagmasdan ang asong nakahandusay sa kalye. Nanginginig pa ang mga paa nito na napuruhan ng pagkabangga. Han, kawawa naman ang aso. Kunin mo at gamutin natin ang sugat niya. Talian natin ang sugat niya sa paa para maampat ang pagdurugo. Pero Han, hindi tayo sigurado kung aso ba talaga na bangga natin. May palagay akong aswang yan na nasaan yung aso lang. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Tumigil ka na nga. Nakakapikon ka na kauulit mo sa mga aswang. At uulitin ko lang din, hindi ako naniniwala sa mga aswang na yan. Kaya pwede ba, tulungan mo na akong buhatin itong aso para matalian na ang sugat niya. Mukha namang mabait, kaya hindi niya tayo kakagatin.
Bagamat malakas ang kutob ni Rico na maaaring hindi talaga aso ang nabangga ng sasakyan nila, pinili na lang niyang sundin ang kagustuhan ng kanyang asawa dahil alam niya na hindi ito papayag na basta na lang sila umalis at iwan ang nabangga nila na aso nang hindi man lang nila natutulungan. Binuhat ni Rico ang aso sa kapaharap na inihiga sa kanyang mga braso, ngunit laking gulat niya nang biglang umilaw ang mga mata nito. Dahil doon ay nabitiwan ito ng lalaki, sanhi para muling malaglag ang aso sa lupa. Pagkatapos ay lumapit siya sa kanyang asawa, saka mabilis na hinila ang braso at sapilitang isinakay sa kanilang sasakyan. Rico, ano ba? Bakit ka nagmamadali? Nasasaktan ako! Dahil kailangan na nating umalis sa lugar na to, Ella. Paano yung aso? Hindi ba natin siya tutulungan? Ano ba, Ella? Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo? Hindi nga siya totoong aso. Dahil ano? Naaswang siya? Ano ba, Rico? Uulitin ko lang, hindi ako naniniwala sa aswang, kaya kung ayaw mo siyang tulungan, ako na lang ang tutulong sa kanya. Pwede ba, Ella? Huwag na matigas ang ulo mo. Lumaki ako sa lugar na to, kaya alam ko ang mga nilalang na naninirahan sa lugar na to. Imbis na makinig sa kanyang asawa si Ella, bumaba pa din ito ng sasakyan upang muling tignan ang kalagayan ng aso. Ngunit wala na ito sa lugar kung saan nila ito nakita kanina na nakahandusay. Baka sa mukha ng babae ang pagtataka, kaya nang matiyak ni Rico na wala na doon ang aso, ay bumaba na din ito ng sasakyan, saka lumapit kay Ella. Di ba sinabi ko na sa'yo? Isang aswang nga ang asong yun. Kaya pumasok ka na sa sasakyan natin para makaalis na tayo sa lugar na to. Kailangan na natin makarating kina lolo at lola dahil doon ligtas tayo. Nanayo ang balahibo ni Ella ng mga oras na yon dahil sa kaba at takot. Hindi nga siya naniniwala sa aswang, ngunit masasabi niyang nakakapagtaka talaga ang pangyayaring yon. Sa kanyang tansya ay hirap nang makalakad ang aso, ngunit nakaalis pa rin yon nang hindi man lang nila namamalayan. Han, wag na lang kaya tayong tumuloy sa bahay niyo. Sa bayan na lamang tayo humanap ng matutuluyan. Tapos sina lolo at lola, papuntahin na lamang natin kung saan tayo tumutuloy. Bakit? Natatakot ka na ba? Akala ko ba hindi ka naniniwala sa mga aswang? Hindi nga, pero kung may kababalaghan ng nangyayari sa paligid ko, aba iba na yun. Kahit na hindi ako naniniwala, syempre matatakot pa rin ako. Lalo na at hindi ko pa naman talaga naranasan na makakita ng totoong aswang. Naiintindihan kita, pero hindi na tayo pwedeng bumalik pa sa bayan. Siguradong aabuti na tayo ng dilim sa daan. Mas delikado yun pag nagkataon. Tsaka mahina na ang katawan nila lolo at lola, kaya hindi na nila kayang magbiyahe pa. Kung mahina na sila, bakit hinahayaan mo lang na sila lang dalawa ang manirahan sa bahay nyo? Sinong nag-aasikaso sa mga kailangan nila? Kasi ayaw nila lolo at lola na may ibang taong kasama sila sa bahay. Pero may nag-aasikaso naman sa kanila, yung pinsang ko na malapit lang ang tirahan sa kanila. Ganun ba? Buti naman ngayon at sinasagot mo na ako sa mga tanong ko sa'yo tungkol sa pamilya mo. Dati kasi ayaw mong pinag-uusapan sila. Ganun lang talaga ako, Han. Ayoko nagkikwento ng personal kong buhay sa ibang tao. Pero ngayon, hindi ka na iba sa akin. Asawa na kita, kaya kailangan mo ding malaman ang tungkol sa pamilya ko. Buti naman kung ganun. Nasasabik na tuloy ako makilala ang lolo at lola mo. Malapit na ba tayo makarating sa bahay nyo? Malayo-layo pa, kaya mabuti pa. Isara mo na muna yung bintana ng kotse tapos lalakasan ko music dito sa loob ng sasakyan para malibang ka habang nasa biyahe tayo. Saka para hindi ka na rin mag-isip ng kung ano-ano. Siguro nga, mas tamang yun ang gawin ko. Sinunod na lang ni Ella ang sinabi ng kanyang asawa. Isinara niya ang bintana ng sasakyan sa gawin niya, saka ipinikit ang kanyang mga mata. Itinoon ng isip sa pakikinig ng music. Dahil doon ay unti-unting namigat ang mga talukap ng kanyang mga mata hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog.
Naramdaman na lamang niya ang mahinang pag-alog sa kanyang mga balikat. Si Rico yun para sabihin nakarating na sila sa pupuntahan. Han, gumising ka na. Nandito na tayo. Luminga-linga sa paligid si Ella. Nasa harapan na niya ngayon ang isang lumang bahay kubo. Nahinuha niya na yun na marahil ang bahay ng lolo at lola ng kanyang asawa. Ito na ba ang bahay ng lolo at lola mo? Oo Han, tama ka. Kaya halika na. Naghihintay na sila sa loob. Inalalayan ni Rico ang kanyang asawa na makababa ng sasakyan. Pagpasok nila sa loob ng bahay, naroon sa salas ang dalawang matanda. Ang lolo niya ay nakaupo sa upuang tumba-tumba habang nagpapahinga. Ang lola naman niya ay abala sa paggaganchilyo habang nagpapalipas ng oras. Nakaramdam ng awa si Ella sa dalawang matandang inabutan nila sa bahay dahil halata nilang hindi na nalilinisan ng mga ito ang paligid nila. Makalat at madumi ang buong bahay. Ang bintana ay puno ng alikabok na tila ba matagal nang hindi napupunasan. Ang mga agiw sa kisame na tila ba matagal nang naroroon. Iniisip niyang parang matagal nang hindi natirahan ang bahay na yon. Nabasa naman ni Rico ang iniisip ng asawa, kaya nagkusa na itong magpaliwanag kahit hindi na yon hinihingi pa ni Ella. Han, pagpasensyahan mo na kung madumi at makalat ang bahay ha. Mahina na kasi sila lolo at lole, kaya hindi na nila kayang maglinis pa. Bahagya namang napangiti si Ella sa tinurang yon ng asawa. Marahil ay nahihiya ito sa kanya, kaya nagpaliwanag na lang ng kusa. Huwag kang mag-alala, naiintindihan ko naman yun. Wala kang dapat na alalahanin. Napansin ko kasi ang reaksyon ng mukha mo kanina habang iginagala mo ang mga mata mo. Ganun lang ako, pero sabi ko nga, nauunawaan ko ang lahat. Tila nakahinga naman ng maluwag si Rico sa sinabing yon ng asawa. Alam niya na hindi ito sanay sa makalat at maduming bahay dahil sa marangya ang buhay nito sa Maynila. Katunayan ay may mga kasambahay pa silang naglilinis ng kanilang tahanan. Rico, apo, paupuin mo muna ang iyong asawa para makapagpahinga. Malayo ang naging biyahe nyo kaya natitiyak kong pagod na siya. Opo, Lola. Bahagyang umusod sa gawing dulo ng upuan si Lola Salome upang makaupo doon si Ella. Wala na kasing iba pang mauupuan. Dito ka na maupo sa tabi ko, apo, para naman makapagkwentuhan tayo. Tila napatalo naman ang puso ni Ella ng mga oras na yon dahil sa yon ang unang pagkakataon na may tumawag na apo sa kanya. Maagang namatay ang kanyang mga lolo at lola kaya hindi niya na nakilala pa ang mga ito. Dahil doon ay nangilid ng bahagya ang kanyang mga luha. Mano po, Lola? Inabot ni Lola Salome ang kanyang mga kamay, tanda ng pagtanggap dito. Kasunod noon ay lumapit ito kay Lolo Mauricio na nakaupo din sa tumba-tumba na upuan. Saka nagmano din. Tinanggap din ito ng matandang lalaki. Pagkatapos nun ay nagbalik siya sa upuan malapit kay Lola Salome. Pagkatapos na maipakilala ni Rico ang kanyang asawa sa kanyang lolo at lola, nagtungo siya sa kanilang sasakyan upang kunin ang mga pinamili nilang grocery bago sila umuwi ng probinsya. Pati na din ang kanin at ulam na binili nila sa isang fast food chain nung dumaan sila. Dahil alam nilang wala ng panahon para magluto pa sila ng pagkain. Pagkatapos na maihanda ang mga pagkain sa mesa, ay nagbalik ito sa salas kung saan naroon ang kanyang asawa kasama ang dalawang matanda. Nung mga oras na yon, ay tinuturuan na ni Lola Salome ang kanyang asawa kung paano magganchilyo. Samantalang si Lolo Mauricio naman ay tahimik lang na nakamasid sa kanilang maglola. Yun na ang tagpong lumapit si Rico sa kanila. Halika na, Ella. Kumain na muna tayo. Mamaya ka na ulit magpaturo kay Lola pagkatapos na lang natin kumain. Pagkasabi nun,
ay tumingin pa si Ella kay Lola Salome. Saka inaya itong sumabay sa kanilang pagkain. Lola, tara na po. Sabayan niyo na po kaming kumain. Tapos na kaming kumain ng lolo mo. Apo, kayo na lang ang kumain at tiyak na gutom na kayo sa haba ng oras ng inyong naging biyahe. Sigurado po kayo, Lola? Ito pa naman po sana ang unang beses na makakasalo ko kayo sa pagkain. Hindi na, Apo. Ayos lang talaga kami ng lolo mo. Huwag kang mag-alala. Marami pang pagkakataon na magkakasabay din tayo sa pagkain. Makahulugan ang tinurang yun ng matanda. Ngunit hindi yun napansin ni Ella dahil sa pag-aakalang normal lamang ang mga katagang binitiwan ng matandang babae. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ibang salo-salo ang tinutukoy nito. Han, halika na. Huwag mo na munang intindihin sina lolo at lola. Mamaya ako na lang sila aasikasuhin pag nagutom na sila. Aalis na sana ang mag-asawang Rico at Ella patungo sa kusina nang biglay muling nagsalita ang matandang babae. Ang bait naman pala ng asawa mo, Rico, Apo. Sana hindi siya magbago kahit na malaman pa niya ang sikreto mo. Ano pong sikreto yon, Lola? Wala lang yun, Apo. Walang maapuhap na salita si Lola Salome upang iligaw ang pagkakadulas ng kanyang dila tungkol sa tinatagong sikreto ng kanyang apo. Sige na, Lola, sabihin niyo na po. Pag sinabi ko sa'yo hindi na sikreto yon. Hintayin mo na lang. Malalaman mo rin yon sa takdang panahon. Upang hindi na mag-isip at maghinala si Ella, si Rico na ang nagpaliwanag dahil hindi pa yun ang tamang oras para malaman ng kanyang asawa ang lihim ng kanyang pagkatao. Ella, ang ibig sabihin ni Lola ay may sorpresa ako sa'yo. Talaga ba? Bahagyang napangiti si Ella sa sinabing yun ng kanyang asawa. Bakas sa mukha nito ang pagkasabik nang marinig ang katagang sorpresa. Ikaw, Han, ha? Marunong ka na ng mga sorpresa na yan. Hindi ka naman dating ganyan. Wala ko natandaan na binigyan mo ako ng sorpresa nung hindi pa tayo mag-asawa. Noon yun. Siyempre, iba na ngayon. Kaya may inianda akong sorpresa para sa maganda kong misis. Siguraduhin mo lang na magugustuhan ko ang sorpresa na yan, ha? Oo naman, Han. Dahil siguradong dahil dito, hinding-hindi na tayo magkakahiwalay at tsak na magsasama na talaga tayo habang buhay. Nang mga oras na yon ay nanatiling tahimik lang si Lolo Mauricio. Nakikinig lang sa kanilang pag-uusap. Makahulugan ang tinging pinakawalan ng matandang lalaki sa kanyang apong si Rico habang kausap ang asawa nito. Bakas sa mukha nito ang kakaibang pag-aalala para kay Ella. Kaya may mga kataga siyang naibulong sa hangin na siya lamang ang nakakarinig. Kung alam lang ni Ella ang sorpresang sinasabi ng maglola, tiyak natatakbo na siya papalayo sa lugar na ito. Hindi niya nagugustuhing makita o masaksihan pa ang sorpresa na yon. Bagamat pabulong lamang ang pagkakasabi ni Lolo Mauricio sa mga katagang yon, hindi naman nakaligtas sa pandinig ni Ella ang mahinang bulong na yon. Hindi man niya naintindihan ang mga sinabi ng matandang lalaki. Naisip niyang hindi mabuti yon dahil sa seryoso ang mukha nito. Nakatitig siya sa matandang lalaki. Palaisipan din kay Ella na hindi man lang niya nakitang ngumiti si Lolo Mauricio simula nang dumating sila sa bahay. Kinagabihan, hindi makaramdam ng antok si Ella. Tila balisa siya sa hindi niya mawaring dahilan. Pakiramdam niya ay mainit ang buong paligid. Kaya naisipan niyang lumabas muna sa kanilang salas para sana ay magpahangin. Subalit laking gulat niya na naroroon pa rin ang matandang lalaki. Katulad kanina, nakaupo pa din ito sa upuang tumba-tumba. Nilapitan niya ito dahil sa naisip niyang yun na ang pagkakataon para makausap niya ito upang makuha niya ang loob ng lolo ni Rico at mapalapit siya dito.
Lolo, ano pong ginagawa niyo rito sa salas? Bakit hindi pa po kayo natutulog? Mamaya ay matutulog na din ako, Apo. Ikaw, anong ginagawa mo rito sa salas? Hindi ka rin ba makatulog? Opo. Naninibago po yata ako sa lugar, kaya hindi pa po ako makatulog. Nakakabingi po ang katahimikan ng gabi. Ella, Apo, pwede ba akong magtanong sa'yo? Oo naman po. Kahit na ano pong itanong niyo sa akin, sasagutin ko po. Ano po ba yon, Lolo? Anong nagustuhan mo sa apo ko si Rico? Bakit ka pumayag na magpakasal sa kanya? Si Lolo talaga. Ano po bang tanong yan? Ella, gusto ko lang malaman. Napangiti na lamang si Ella sa tanong na yon ng lolo ni Rico. Naisip niyang mukhang seryoso lang ang matanda, pero mabait naman pala. Siyempre po, dahil sa mahal ko siya. Saka mabait po si Rico, Lolo Mauricio. Gaano na kayo katagal magkasintahan bago kayo nagpakasal? Gaano mo na siya kakilala? 1 taon na rin po kaming magkasintahan bago kami nagpakasal. At sa totoo lang po, Lolo, kaunti lang po ang alam ko kay Rico. Hindi po kasi siya mahilig magkwento tungkol sa buhay niya, lalo na sa pamilya niya. Lolo, matanong ko lang din po kayo. Hindi po ba ako nabanggit ng apo niyo sa inyo? Hindi, Iha. Kahit nga eksaktong petsa ng kasal nyo, ay hindi man lang niya ipinaalam sa amin. Nakaramdam ng bahagyang kalungkutan si Ella nang marinig yon sa lolo ng kanyang asawa. Iniisip niyang sinadya pala nitong hindi imbitahan ang dalawang matanda. Ngunit ano naman kaya ang dahilan? Kaya po pala hindi kayo nakapunta sa kasal namin. Lagi pong sinasabi sa akin ni Rico, matanda na po kayo at hindi nyo na kayang magbiyahe. Kaya hindi na kayo makakarating sa aming kasal. Ganun ba, Ella? Opo, yun ang sinabi niya sa akin. Ay, nako. Madami talagang tinatagong sikreto ang apo ko na yan. Kaya mag-iingat ka. Napakunot ang noo ni Ella pagkarinig sa huling tinuran ng matandang lalaking kausap. Bakit ko po kailangang mag-ingat? Nang mga pagkakataong yun, ay naglalakad na si Rico patungo sa salas. Kaya bago pa man makasagot muli ang matandang lalaki, ay ganap na itong nakalapit kay Ella, na ng mga oras na yon ay nakatalikod sa pintuan, kaya hindi niya namalayan na nakalapit na pala sa kanya si Rico. Kaya nagulat pa siya nang magsalita ito mula sa kanyang likuran. Ella, ano ginagawa mo dito? Sa kasinong kausap mo dyan? Humarap si Ella sa kanyang asawa, saka muling nagsalita. Kasama ko si Lolo Mauricio. Nagkukwentuhan lang kami habang nagpapahangin dito sa salas. Ha? Ano ba sinasabi mo? Wala naman si Lolo Mauricio dyan ah. Bumilis ang tibok ng puso ni Ella nang sandaling yon, sa kadahan-dahang lumingon muli sa upuang tumba-tumba. Napaurong siya ng bagya ng pagtingin niya ay wala doon ang matandang lalaking kausap niya kani-kanina lang. Paano nangyari yun? Pero andito talaga siya kanina. Wala namang nakaupo dyan sa tumba-tumba eh. Pero totoo ang sinasabi ko. Kausap ko lang siya kanina dito bago ka dumating. Ano ka ba? Kanina patulog sina lolo at lola sa kanilang silid. Kaya imposible ang mga sinasabi mo. Pero nandito lang siya kanina. Okay, ang mabuti pa, pumasok ka na sa loob ng silid natin. Matulog ka na para makapagpahinga. Baka pagod lang yan, kaya kung ano-anong nakikita mo. Napapaisip pa rin si Ella kahit nalabis ang pagtataka. Sumunod na lang siya sa sinabi ng kanyang asawa. Subalit bago siya umalis, ay matalim na tingin ang ipinukol niya sa upuang tumba-tumba. Nang bigla itong gumalaw kahit na wala namang nakaupo ng mga sandaling yon. Halos mapasigaw siya sa takot at pagkabigla. Kaya napahawak siya ng maigpit sa braso ng kanyang asawa. Ipinagtaka naman ni Rico ang ikinilos na yon
ng kanyang asawa. Bakit tan? May problema ba? Yung upuan biglang gumalaw. Aling upuan? Ang tumba-tumba? Oo, kitang-kita ko, Rico. Lumingon ang lalaki sa gawin ng sinasabing upuan, ngunit nakatigil naman ito, walang anumang paggalaw sa kanyang kinalalagyan. Han, halika na. Magpahinga na tayo. Kung ano-ano na nakikita mo eh. Tignan mo, hindi naman gumagalaw ang upuan na. Nang mga oras na yon, labis na ang takot na nararamdaman ni Ella. Naisip niyang kakaiba ang lumang kubo na yon ng kanyang asawa. Pakiramdam niya ay hindi niya na kayang tumagal pa dito kahit isang araw pa. Kaya bago siya mahiga ng gabing yon, tinangka niyang muling kausapin si Rico. Han, umuwi na tayo. O kaya sa hotel na lang sa bayan tayo tumuloy. Sige na, Han, pumayag ka na. Ayoko na rito. Ay nako, yan ka na naman eh. Di ba sinabi ko na sa'yo kanina yan? Hindi nga pwede. Saka isa pa, baka sumama ang loob ng lolo't lola ko pag umalis tayo tapos sa hotel tayo tutuloy. Iisipin nilang ayaw mo dito sa bahay namin. Han, ayokong sumama ang loob nila at lalong ayokong pumangit ang imahe mo sa kanila. Pero natatakot na talaga ako dito sa bahay niyo. May kakaiba akong nararamdaman dito. O baka naman kaya ayaw mo dito eh, dahil kubo lang ang bahay na to. Hindi ito marangyang bahay na nakasanayan mong tirahan. Pagpasensyahan mo na, Han. Ito lang ang nakayanan ng pamilya ko eh. Mahirap lang kami. Hindi ganon, Han. Hindi lang talaga ako komportable rito. Eh di lumabas din ang totoo. Kasi nasanay ka nga sa marangyang buhay mo sa Maynila. Hindi naman tayo magtatagal dito eh. Kaya konting tiis na lang. Hindi ako komportable sa paligid ng bahay niyo at sa baryong ito. Pati na rin sa kung anong meron sa bahay niyo. Alam ni Rico ang ibig sabihin ng kanyang asawang si Ella. Ngunit pilit niyang pinapalabas na mali ang iniisip ng babae para hindi na ito makipagtalo sa kanya. Kaya pilit na pinalalabas ng lalaki na ayaw ni Ella ay dahil sa buhay na nakasanayan nito. Ang gusto ni Rico ay manatili sa bahay na yon upang magawa niya ang kanyang mga plano sa babaeng kasama niya dahil ito lamang ang susi para makuha niya ang matagal niya nang minimiti. Kaya naisip niyang kailangan niya ng bilisan ang pagkilos bago pa ito makahalata at mabulilyaso ang matagal niya nang pinagplanuhan. Kahit na madaming gumugulo sa isip ni Ella ng gabing yon, pinilit niya pa ring makatulog. Dilik na ang araw nang magising siya kinabukasan. Tumatama na yon sa kanyang pisngi, kaya naisipan niyang bumangon na. Sa kanyang gilid ay naroon pa din ang kanyang asawa na nahihimbing sa pagtulog. Kaya dahan-dahan siyang bumangon upang hindi magising ito. Pagkabangon ay binuksan niya ang bintana ng kanilang kwarto, sapat lamang upang makadungaw siya sa labas. Napangiti siya sa magandang tanawing sumalubong sa kanya. Nakaramdam siya ng kapayapaan ng kanyang puso at isipan. Tila ba nakalimutan niya na ang mga kakaibang nangyari ng nagdaang araw. Pagkatapos na magsawa sa pagmamasid sa labas, naisipan niyang lumabas muna ng bahay para makapamasyal sa baryo. Bago siya lumabas ng silid, ay sinigurado niyang natutulog pa din ang kanyang asawa at hindi niya ito naistorbo. Naisipan din niyang sumilip sa silid ng dalawang matanda. Nakita niyang nahihimbing pa din ang mga ito sa pagtulog, kaya muli niyang isinara ang pinto ng silid. Saka nagpatuloy sa paglalakad palabas ng bahay. Hindi siya makapaniwala sa kagandahang nasasaksihan niya sa baryong yon. Tila perpekto ang pagkakalagay ng mga puno at tanawin. Para bang sa mga larawang ipininta lamang niya nakikita. Dahil aliw na aliw sa kanyang paglalakad, hindi niya namalayan na nakarating na pala siya sa isang ilog. Napakalinaw ng tubig nito at ang linis pa na tila nag-aanyaya sa kanya upang magtampisaw.
Kaya naupo siya sa isang malapad na bato sa pangpang ng ilog habang nilalaro ang mga tubig nito gamit ang paa. Dahil abala ang isip niya sa kagandahan ng kanyang paligid, hindi niya namalayan ang paglapit ng isang bata sa kanyang kinaroroonan. Ate, ano pong ginagawa niyo rito? Halos mapatalon si Ella pagkarinig sa boses na yon ng bata. Kwan, namamasyal lang bata. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Saka kasama mo ba ang mga magulang mo pagpunta rito? Hindi po. Ako lang po mag-isa ang pumunta dito. Delikado sa isang batang kagaya mo ang umaalis ng mag-isa. Kaya halika na, ihahatid na kita sa inyo. Hindi na po ate. Kaya ko na po ang sarili ko. Sanay na po ako sa lugar na to eh. Kayo po ang inaalala ko. Mas delikado po sa inyong lugar na to ate. Kaya umalis na po kayo dito. Anong ibig mong sabihin, bata? Kunin niyo po ito ate. Makakatulong po ito sa inyo kung sakaling may gawing masama sa inyo ang kampon ng mga demonyo. Pagkasabi nun ay inabot ni Lucas kay Ella ang bulaklak ng sampagita na ginawang kwintas. Bagamat naguguluhan siya sa sinabi ng batang si Lucas, tinanggap niya din niya ang binibigay nito. Anong kampo ng demonyo ang sinasabi mo? Sa kasino sila? Nasa paligid mo lang sila ate. Kaya mag-iingat ka. At kapag kailangan mo ng tulong ko, pumitas ka lang sa isang talulot ng bulaklak na yan at darating ako. Pagkasabi nun ay tumakbo na patungo sa kasukalan na may matataas na damo ang batang si Lucas. Hinabol siya ni Ella, ngunit ni anino nito ay hindi na niya nakita. Napaisip siya bigla sa tinuran ng batang yon. Sino kayang kampo ng demonyo ang tinutukoy niya? Seryoso kaya ang batang yon? Habang naiisip niya yon, ay bumalik na naman sa kanyang alaala ang nangyari nung nagdaang gabi. Naisip niyang yun kaya ang tinutukoy ng batang kausap niya kanina. Dahil sa hindi na niya naabutan ng batang lalaki, naupo na lang siya muli sa malaking bato sa gilid ng ilog. Tinitigan ang bulaklak ng sampagita na iniabot nito sa kanya. At bakit kaya ganun ang sinabi ng batang yun? Sino kaya siya? Hindi ko man lang naitanong ang pangalan. Saka, wala namang kakaiba sa bulaklak na ito. Paano magiging sandata ito panlaban sa kampo ng demonyo? Nababaliw na ba ang batang yun kaya kung ano-ano na ang pinagsasasabi? Nasa ganun siyang kalagayan nang biglay isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Kaya naputol ang kanyang mga iniisip at lumingon sa pinagmulan ng boses. Han, anong ginagawa mo dito? Kanina pa kita hinahanap pa. Andito ka lang pala. Nalibang ako sa pamamasyal. Hindi ko na namalayan ng oras. Pasensya ka na. Ang ganda pala ng baryong ito. Ngayon ko lang napansin. Bahagyang napangiti si Rico sa tinurang yun ng asawa. Naisip niyang madali niya nang magagawa ang plano niya rito dahil nagugustuhan na nito ang baryo nila. O di ba? Sabi ko naman sa iyo malilibang ka talaga dito. Oo nga eh. Saka tingnan mo ito. Ibinigay ng isang bata sa akin kanina. Ang ganda nitong bulaklak ng sampagita na ginawang kwintas. Nakangiti pa si Ella habang tangan ang bulaklak ng sampagita na ibinigay ni Lucas sa kanya kanina. Inilapit pa niya yon sa kanyang ilong upang amuyin ang bangong taglay nito. Sa kasunod na itinapat niya yon sa ilong ng kanyang asawa. Subalit nang itinapat niya yon sa ilong ng lalaki, tila nanikip ang dibdib ni Rico at nahirapang huminga. Ilayo mo sa akin yan, Ella! Alergy ako sa bulaklak na yan! Ay, ganun ba, Han? Naku, pasensya ka na. Hindi ko alam na may allergy ka pala sa sampagita. Nang mga sandaling yon, ay habol na ang hininga ni Rico na halos mapaluhod na sa lupa. Itapon mo na yan! Itapon mo yan, Ella! Hindi ako makahinga! Nang mga oras na yon, ay naalala ni Ella ang sinabi ng batang lalaki sa kanya na magagamit niya ang bulaklak na yon bilang proteksyon laban sa kampon ng demonyo.
Kaya nag-aalangan siyang sundin ang gusto ng kanyang asawa. Ngunit nanaig pa din sa kanya ang pagmamahal niya dito. Kaya sinunod na lamang niya ang gusto ni Rico. Itinapon niya ang bulaklak ng sampagita sa ilog. Sanhi para anurin ito papalayo sa kinaroroonan nila. Doon lang muling nakahinga ng maayos ang lalaki. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Nakakahinga ka na ba ng maayos? Oo, salamat Ella. Pasensya ka na. Hindi ko talaga alam na allergic ka sa bulaklak na yon. Para kasi ngayon lang ako nakakita ng taong allergic sa bulaklak. Ayos lang Han. Kasalanan ko naman dahil hindi ko din nasabi sa iyo eh. Kaya mula ngayon ay huwag ka na magdadala o kukuha ng bulaklak na yun ha. Ipinagbabawal ko yun sa bahay natin. Madiin ang naging pagsasalita ni Rico sa katagang ipinagbabawal upang tumanim yun sa isip ng kanyang asawa para hindi na niya ulitin pa. Samantala, ang batang si Lucas ay nakamasid lang sa mag-asawa habang nag-uusap ang mga ito. Nakakubli siya sa malagong dahon, hindi kalayuan sa kinaroroonan nila. Kitang-kita niya kung paanong papaniwalain ng lalaking yun ang kanyang asawa sa mga kasinungalingan nito. Kaya naiiling-iling na lamang ang bata. Di bale, mapupuksa ko din kayong mga kampo ng demonyo na patuloy na gumagala sa baryong ito at nandadamay ng mga inosenteng mga tao. Hindi ako papayag na may mabiktima pa kayong muli. Pagkasabi nun sa kanyang sarili, ay agad na hinabol niya ang kwintas na bulaklak ng sampagita na inaanod ng tubig. Kinuha niya yon, muling isinuot sa kanyang leeg, saka umalis sa lugar na yon. Nagtungo ang bata sa isang puntod, hindi kalayuan sa ilog. Doon siya madalas na nagpapalipas ng oras at nag-iisip ng kanyang mga gagawin tuwing may kailangan siyang iligtas. Napabuntong hininga na lamang siya habang nahiga sa ibabaw ng puntod. Dahil wala siyang naisip na gagawin para muling mabalaan ang babaeng nakausap niya kanina. Tungkol yun sa kapahamakan na kanyang maaaring sasapitin. Hindi na malaya ni Lucas na nakatulog na pala siya sa ibabaw ng puntod na kanyang hinihigaan. Nagising na lamang siya sa mahinang pagyugyug sa kanyang katawan. Lucas! Lucas! Lucas, kanina pa kita hinahanap, narito ka lang pala. Halika na, umuwi na tayo. Pasensya ka na kuya ha, nakatulog po kasi ako eh. Hindi ko na po namalaya ng oras. Ikaw talaga, dito ka na naman nakatulog. Di ba sinabi ko na sa'yo na iwasan mo na ang pagtambay at pagpunta-punta dito? Delikado ang lugar na ito. Kuya, hindi mo kailangan mag-alala sa akin. Dahil kahit na delikado pa ang lugar na to, meron akong pangontra laban sa kanila. Ito oh, suot ko may wagang bulaklak ng sampagita. Kaya hindi ako masasaktan ng sino man. Kahit na, hindi tayo pwede maging kampante na lang. Kailangan pa din nating mag-ingat. Kuya, nag-aalala lang naman ako doon sa babaeng nakita natin kahapon eh. Nakasakay doon sa sasakyan kasama ang isang kampo ng demonyo. Tsak na gagawin ng lalaking yon ang ginawa niya sa kapatid nating panganay. Kaya dapat natin siyang pigilan. Tigilan mo na yan, Lucas ha. Hindi tayo mangingialam sa kanila. Pero kuya, kakayanin ba ng konsensya mong mapahamak din ang babaeng yon sa kamay ng demonyong lalaking yon? Katulad ng nangyari kay Ate Mara. Kaya nga nandito ako sa libingan na ito eh. Kuya, tulungan natin ang babaeng yon na nakita natin kahapon. Iligtas natin ang buhay niya para hindi siya matulad kay Ate Mara. Pambihira ka naman, Lucas oh. Ano naman ang laban natin sa kanila? Makapangyarihan silang mga aswang. Kaya wala tayong laban sa kanila. Meron tayong laban sa kanila, kuya. Itong may wagang bulaklak na sampagita na suot ko. Kaya ng kapangyarihan nito ang puksain ng mga kampo ng demonyo kung talagang lalabanan natin sila. Ikaw na din ang nagsabi, di ba? Napahamak ang kapatid nating panganay, pati na mga magulang natin dahil sa kanila. Kaya tigilan mo na ang iniisip mong yan. Huwag ka nang makialam sa kapalaran ng babaeng yun. Kung ayaw mong pati ikaw ay mapahamak din. Kuya,
Kawawa naman siya. Wala siyang kamalay-malay na gagamitin lang siya ng lalaking aswang na yon na napangasawa niya dahil sa pansarili niyang kapakanan. Kahit na Lucas, sundin mo na lang ako bilang kuya. Hindi ka makikialam sa kanila. Tigilan mo na din ang pagbalik-balik sa lugar na ito. Kapag nalaman ng Rico na yon na nandito lang tayo sa paligid, baka kung anong gawin pa nun sa atin. Makinig ka na lang sa akin dahil ako ang kuya mo at ayoko mapahamak ka. Kahit nalabag sa kalooban ni Lucas, ay pinili niyang makinig na lang sa sinabi ng kanyang kuya Jepoy. May punto ito dahil nga makapangyarihang aswang ang nais niyang kalabanin. Ang kanyang ate Mara nga ay hindi nakaligtas dito na humantong sa kanyang kamatayan. Siya pa kaya na isang bata lamang. Napabuntong hininga na lamang siya. Bumangon siya sa pagkakahiga sa puntod ng kapatid. Tahimik itong lumakad na nakasunod sa likuran ng kanyang kuya Jepoy hanggang sa makarating sila sa kanilang bahay na malapit sa paanan ng bundok. Samantala, sa bahay naman ni Rico ay hindi pa din mapakali si Ella. Naalala niya ang batang nakita niya sa ilog. Iniisip niya kung ano kaya ang tinutukoy ng batang yon. Totoo nga kayang may kapangyarihan ang mga bulaklak ng sampagita na ipinatapon ni Rico. Dahil sa lalim ng kanyang iniisip, ay hindi niya namalayan na nakalapit na pala sa kanya ang kanyang asawa. Kanina pa ito nakamasid sa mga kinikilos niya. May problema ba, Ella? Ang lalim ng iniisip mo eh. Wala naman. Naaalala ko lang ang batang lalaking nakausap ko kanina. Sinabi niya sa akin na kailangan ko raw mag-ingat sa kampo ng demonyo. Sino kaya ang tinutukoy niya? Bakit gano'n ang mga sinabi niya sa akin? Ano ka ba? Huwag mo nang intindihin ang sinabi ng batang yun. Kilalang baliw ang batang yun sa baryong to. Pero nararamdaman kong may gusto siyang sabihin sa akin. Pwede mo ba akong samahang puntahan siya sa bahay nila? Taga rito ka sa baryong to, kaya natitiyak kong alam mo kung saan siya nakatira. Hindi ko alam kung saan nakatira ang batang sinasabi mo, Ella. Nakikiusap ako sa'yo. Kung talagang hindi mo alam, samahan mo akong magtanong sa mga kamag-anak mo tungkol sa kanya. Gusto ko siyang makausap. Ang kulit mo naman, Ella. Di ba sinabi ko na sa'yo na hindi ko nga alam? Huwag ka magpaniwala sa mga sinasabi ng batang yun. Dahil baliw nga siya eh. Isang baliw. Naiintindihan mo ba ako? Gusto ko lamang siyang makausap ulit. Sinabi ko na sa'yo na may diferensya nga siya. Ano bang mahihita mo sa isang batang sira ang ulo? Hindi na naikubli ni Rico ang inis na kanina pa niya nararamdaman at bumabalot sa kanyang pagkatao. Kaya nakapagtaas na siya ng boses sa kanyang asawa. Labis naman na ikinagulat ni Ella ang inasal na yon ng kanyang asawa. Dahil ni minsan ay hindi pa ito nagtataas ng boses sa kanya. Maliban ng sandaling yon, kahit minsan ay hindi pa niya nakitang nagalit ito. Pinagtataasan mo ako ng boses dahil lang sa pakiusap ko sa'yo? Ganun ba talaga yun kahirap para sa'yo? Isang beses mo pang banggitin sa akin ang tungkol sa batang yan. Makikita mo kung paano talaga ako magalit. Ano bang ikinagagalit mo sa pakiusap ko sa'yo? Gusto ko lang makita ang bata. Pwede ba tama na? Tama na! Hindi nga maaari. May galit ang tinging binitiwan ng lalaki. Dahilan para mabuo sa isip ni Ella na talagang may kakaibangang nagaganap sa kanyang paligid. Doon niya naisip na mas lalong dapat niyang makausap ang batang yon. Dahil may kutob siyang marami itong nalalaman tungkol sa pagkatao ng kanyang napangasawa. Ngunit paano niya yon gagawin? Saan niya hahanapin ang batang si Lucas? Isa pa ay hindi siya sanay sa lugar na yon. Ngayon lang kita nakitang magalit ng ganyan. May tinatago ka ba sa akin na ayaw mong malaman ko kaya nagkakaganyan ka? Wala, Ella. Ayoko lang na may pagdududa ka sa akin. Dapat pag sinabi ko sa'yo, naniniwala ka na kagad dahil asawa mo ko. Paano kung nagsisinungaling ka pala? Sa dami ng tinatago mo sa akin, ngayon ko lang naisip na nagpakasal pala ako sa taong hindi ko kilala. Nagsisisi ka na ba ngayon dahil pinakasalan mo ko? Oo, dahil sana kinilala muna kita bago ko nagpakasal sa'yo.
Malay ko ba kung totoo ang sinabing yun ng batang nakausap ko sa may ilog? Na posibleng isa kang kampo ng demonyo. Hindi agad sumagot si Rico sa sinabing yun ni Ella. Matalim ang pagkakatitig nito sa babae. Oo, tama ka. Isa nga akong kampo ng demonyo. Nakasanla ang kaluluwa ko sa kadiliman. Kaya matakot ka sa akin at sumunod ka sa lahat ng sinasabi ko sa'yo. Pagkasabi nun ay umilaw ang mga mata ni Rico. Naging mapupula at matatalim ang mga tingin nito. Napaurong naman si Ella dahil sa takot at pagkabigla. Tama nga pala ang kutob ko. Isa kang aswang. Tama ka. Isa nga akong aswang. Nahintakutan si Ella sa boses ng kanyang asawa. Parang nagmumula ito sa loob ng kuweba, kaya napaurong siya sa takot. Subalit habang umuurong siya, ay patuloy naman sa paglapit sa kanya ang asawa na tila hindi na niya nakikilala. Huwag kang lalapit! Huwag mo ko sasaktan! Bakit naman kita sasaktan? Asawa kita. Ganap nang nakalapit ang lalaki sa takot na niyang asawa. Itinaas nito ang kanyang kamay, saka ipinatong ang mga daliri nito sa pisngi ng kanyang asawa. Bitawan mo ko! Nakakadiri ka! Ngayon pa lang tayo nag-uumpisa ng laro natin. Umaayaw ka na. Ipinikit na lamang ni Ella ang kanyang mga mata dahil hindi niya kayang makita ang nanlilisik na mga mata ng lalaking pinakasalan niya. Samantala, hindi na napigilan ni Lolo Mauricio ang ginagawa ng kanyang apo sa asawa nito, kaya inawat na niya ito. Rico, tigilan mo na yan. Huwag mo nang takutin ang gusto ang asawa mo dahil baka umalis yan sa pamamahay na ito. Yun ay kung makakaalis pa siya sa bahay na ito, Lolo. Anong ibig mong sabihin? Di ba, uuwi pa tayo ng Maynila? Yun ang sinabi mo sa mga magulang ko. Pwede namang hindi ko natuparin ang sinabi ko sa mga magulang mo eh. Hindi na din nila malalaman ang totoong nangyari sa'yo. Hindi nila alam ang lugar na ito, kaya hindi sila basta-basta makakapunta dito. Walang yaka! Sinungaling ka! Kampong ka talaga ng demonyo! Kahit na ano pang sabihin mo, sa ayaw at sa gusto mo, mananatili ka na sa tabi ko, mahal kong asawa. Ano ba kasing binabalak mong gawin sa akin? Sabihin mo na sa akin, hayop ka! Ikaw lang naman ang magiging alay ko sa kabilugan ng buwan para lumakas ang kapangyarihan ko bilang aswang. Magkakaroon ng salo-salo ang aming buong angkan sa gabing yon. Ang dugo mo ang ihahandog namin sa kadiliman. Bakit mo pa ako pinakasalan kung papatayin mo lang din pala ako? Hindi ka namin papatayin. Susugatan ka lang namin para tumulo ang dugo mo sa iyong katawan. Yun ang pagsasaluhan naming inumin. Ginagawa namin yon tuwing kabilugan ng buwan. Kaya magpalakas ka ng katawan mo para hindi ka mamatay kaagad. Napakasama mo! Demonyo kang hayop ka! Napaluwa si Ella sa matinding hinagpis at takot. Naiisip niya pa lang ang mga sakit na dulot ng pagsugat sa kanyang katawan at pag-inom nila sa kanyang dugo ay napapasigaw na siya sa sakit. Ulit-ulitin pa kaya tuwing kabilugan ng buwan? Baka mamatay na siya kagad, hindi pa man siya nasusugatan. Kung ganun, hindi mo talaga ako minahal kahit kailan. Pinaibig mo lang ako para makuha ang gusto mo. Bakit ako? Dahil isang birhen, ang babaeng kailangan naming ialay. Doon lamang magiging epektibo ang orasyon. Kaya nga hindi pa kita ginagalaw hanggang sa mga sandaling ito eh. Napaisip si Ella, yun ang isang bagay na tanging inilihim niya kay Rico. Tila nagkamali ang lalaki sa pag-aakalang birhen pa siya. Hindi pa yun nalalaman ng naging asawa dahil wala pang sexual na namamagitan sa kanila. Buong akala ko'y mabait ka kaya hindi mo yun ginawa sa akin. Kahit nung magkasintahan pa lang tayo. Yun pala'y may iba kang layunin. Huwag kang mag-alala.
Dahil pagkatapos ng unang pag-aalay ng dugo mo, matitikman mo na din ang pinakaninanais mo. Pasasayahin kita kung yan ang hanap mo. Lalo pang lumakas ang tawa ni Rico habang lumalakad palabas ng kanilang kwarto. Samantalang ang dalawang matanda ay nakamasid sa kanilang mag-asawa. Pagkaalis ni Rico ay nagtungo ito sa pusod ng gubat upang humanap ng ligaw na hayop na kakainin ng kanilang pamilya. Ang kanyang lolo at lola, pati na siya. Yun ang pagkakataon na nilapitan na ng matandang lalaki si Ella. Lolo Mauricio, tulungan niyo po akong makaalis dito sa lugar niyo. Nakikiusap po ako sa inyo. Gustuhin makitang tulungan, Ella. Ngunit hindi ko naman alam kung paano. Hindi kita maitataka sa lugar na ito. Dahil ang buong angkan namin ay nakabantay at nakaabang na sayo sa labas ng bahay na ito. Ito po ba yung babala niyo sa akin nung nakaraang araw? Oo, apo. Kaya patawarin mo ko. Kung ang apo niyo po ay aswang, malamang po na aswang din kayong dalawa ni Lola Salome. Mahinang tangulang ang isinagot ni Lolo Mauricio kay Ella. Totoo ang ipinapakitang kabaitan ng matandang lalaki sa babaeng nasa kanyang harapan ngayon. Awa ang nararamdaman niya para kay Ella. Siguro ay dahil sa matanda na siya, hindi niya na hinahangad ang anumang kapangyarihang maibibigay ng dugo ng babaeng ito. Pagod na rin siya sa ginagawang kasamaan ng kanilang angkan. Si Rico ang pinuno ng mga aswang ng aming angkan. Kaya makapangyarihan talaga siya. Walang sino man sa lahi namin ang may kayang sumalungat sa kanya. Pero paano po ako, Lolo? Maawa na po kayo sa akin. Kausapin niyo po siya na wag na ituloy ang binabalak niya. Abot-abot ang patak ng luha ni Ella dahil sa paghihinagpis na kanyang nararamdaman. Alam ko pong may paraan pa, pero ayaw niyo lang po sabihin sa akin. Nakikiusap po ako, Lolo. Saglit na nag-isip ang matanda, saka muling nagsalita. Sige, tutulungan kitang mapuntahan ng batang si Lucas. Siya yung batang pinag-uusapan niyo kanina ni Rico. May kakayahan ang batang yon upang labanan ng mga aswang. Dadalhin kita sa kanya mamayang gabi. Salamat po, Lolo. Ngunit, sikreto lamang natin ito. Huwag mong sasabihin kay Salome ang pinag-usapan natin ngayon. Pansamantala, ay itatali ko ang iyong mga kamay at paa. Ngunit luluwagan ko lamang ito. Binilin ito ni Rico bago siya umalis, kaya kailangan kong sundin. Itinali nga ng matandang lalaki ang mga kamay at paa ni Ella bilang pagsunod kay Rico. Subalit hindi yun hinigpitan ng matanda upang madali niyang makalag sa sandaling isagawa na nila ang planong pagtakas. Samantala, sa bahay naman ng magkapatid na Lucas at Jepoy ay may kakaiba silang nararamdaman. Ang mahiwagang bulaklak ng sampagita ay tuloy-tuloy na naglalabas ng kakaibang bango. Tila senyalis yun sa kanila na may paparating na kapahamakan sa baryo nila. Kuya, napansin mo ba ang kakaibang bango ng aking mahiwagang sampagita? Ipinararating niya sa akin na may nagbabadyang panganib. Maaaring dun yun sa babaeng naroon sa pinuno ng mga aswang. Hanggang ngayon ba naman siya pa din ang iniisip mo? Ikaw naman talaga, Lucas, oo. Kuya, hindi lang talaga ako mapalagay. Alam ko na nasa panganib talaga yung babae. Masisisi mo ba ako? Lalo na at may kakayahan naman ako para tulungan yung babae na yun. Sige na, kuya, payagan mo na akong iligtas siya. Sige na, nakikiusap ako sa'yo. Hindi nga maaari. Paano na lang kung mapahamak ka? Dalawa na nga lang tayo natitira sa pamilya mawawala ka pa. Kuya Jepoy, hindi ba sumagi sa isip mo na pagigantihan man lang ang mga aswang na yon sa pagpatay nila kay nanay at tatay, pati na kay ate? Ito na ang pagkakataon natin, kuya. Gusto kong paghigantihan sila. Ngunit natatakot ako. Hindi ako gaya mo na matapang, Lucas.
Kaya nga ako ang gagawa, Kuya Jepoy. Pero paano kung hindi ka magtagumpay, Lucas? Takot ako mawala ka rin at maiwan akong mag-isa. Takot din akong lumaban dahil baka kabaligtaran na mangyari. Ako ang mawala at maiwan ka naman mag-isa. Paano ka na kapag ako nawala? Kuya, walang sino man sa ating dalawa ang maiiwan. Dahil sabay tayong lalaban. Sabay din tayo magtatagumpay laban sa mga aswang na pumatay sa pamilya natin. Diyan talaga ako bilib sa'yo, Lucas eh. Malakas ang loob mo at matapang ka. Kagaya ka nga talaga ng sampagitang taglay mo. Maamo ang panlabas na anyo, ngunit mabalasik ang tapang na ibinabahagi sa iba. Dahil dyan, pumapayag ka na bang iligtas natin yung magandang babae, kuya? Sayang yun, kuya. Mukhang bagay pa naman kayo. Sira ka talaga. May asawa na yun. Kuya, natitiyak kong hindi pa yun nagagalaw nung pinuno ng mga aswang. Iaalay pa lang niya yun eh. Alam mong nasa kanilang ritual, dapat ay galing sa dugo ng isang babaeng birhen ang kanilang iaalay. Katulad ng ginawa nila noon kay Ate Bara. Ilang taon nang nakakaraan. Muling nagtagis ang mga bagang ni Jepoy nang maalala ang sinapit ng kanilang ate. Kinuha din siya ng mga aswang at inialay sa kanilang ritual ang kanyang dugo upang lalo siyang maging mas makapangyarihan. Subalit sa kasamaang palad, namatay siya dahil sa pagkaubos ng kanyang dugo. Tinangka siyang iligtas ng kanilang mga magulang, ngunit pati sila ay kinain ng mga aswang. Sariwa pa yon sa kanyang alaala, kaya nananatili pa din ang sakit na yon sa kanyang kalooban. Kaya lamang sila nananatiling nakatira sa baring yon ay dahil sa kagustuhan ni Lucas. Gusto niyang iligtas ang mga babaeng kinukuha ng mga aswang upang hindi magaya sa sinapit ng kanilang nakatatandang kapatid. Sa gayon ay parang ang kapatid na din nila ang kanilang iniligtas. Kahit na lagi siyang tumututol sa kagustuhan nito, pero sa huli ay napapapayag din siya nito dahil hindi din naman kaya ng konsensya niya na may iba pang kababaihan ang mapahamak at mamatay din. Samantala, gabi na nang makabalik si Rico sa kanilang bahay. Dala nito ang isang malaking baboy ramo na nahuli niya sa kabundukan. Pagkatapos na madala sa kusina ang karne, ay agad itong dumiretso sa silid kung saan naroon ang kanyang asawa. Nakita niya na nakatali ang mga kamay at paa nito, kaya napangiti na lang siya. Umupo ang lalaki sa harapan ni Ella, saka inilapit ang kamay sa muka ng asawa. Hinaplos-saplos ng mga daliri nito ang pisngi ng babae. "Kumusta ka na, mahal kong asawa? Mukhang naging mabait ka kina lolo at lola." Huwag mo akong hawakan! Nakakadiri ka! Halimaw! Ang sakit mo namang magsalita. Nandidiri ka na sa akin ngayon? Samantalang dati, gustong-gusto mo nga ako, di ba? Kaya ka nga pumayag na magpakasal kagad sa akin. Noon yun, nung hindi ko pa nalalaman ng totoo na isang demonyo pala ang nananalaytay na dugo sa pagkatao mo. Huwag kang mag-alala. Konting panahon na lang ang ipaghihintay mo. Dahil bukas ay kabilugan na ng buwan. Matutupad na ang pangarap mong salo-salo sa buong angkan ko. May pagmamalaki ko na sa buong angkan ko na ikaw ang babaeng pinakasalan ko. Di bali nang hindi ko sila makilalang lahat. Hindi ako interesado makilala sila. Dahil kagaya mo rin silang kampo ng kadiliman. Nagkamali ako ng pagpili sa'yo kasi wala kang kasing sama. Pinagsisisihan ko na ang mga araw na nagpauto ako sa'yong hayop ka. Pakawalan mo ako rito! Pakawalan mo ako rito! Huwag kang mag-aksaya ng lakas mo dahil walang tutulong sa'yo dito. Kahit na anong sabihin ni Rico, ay hindi na yon pinapakinggan pa ni Ella. Patuloy lang siya sa pagsigaw. Saklolo! Tulungan niyo ako! Tulong! Tulong! Sinabi ko naman sa'yo eh, nagsasayang ka lang ng lakas mo. Walang tutulong sa'yo dito. Kaya kung ako sa'yo, mananahimik na lamang ako at wag nang magpapagod pa. Napakagaling ng ginawa mong pagpapanggap.
Talagang napaniwala mo ako ng husto para madala mo ako sa impyernong lugar na ito. Walang maluloko kung walang magpapaloko. Yan ang tandaan mo. Kaya wag mong isisi sa akin ang kapalarang nasa harapan mo ngayon. Mukha kang tanga eh, kaya madali kitang napaniwala. Pinatunayan mo lang sa akin ngayon na demonyo kang talaga. Mamatay ka na sana, pati na ang buong angka nyo. Isinusumpa ko kayong lahat. Kasabay ng pagbigkas ni Ella ng mga katagang yon ay ang sunod-sunod na pagkulog at kidlat. Napakalakas ng mga kulog at kidlat na yon na tila nanunuot sa mga kalamnan niya ang hatid na tunog. Naisip niyang pati ang langit ay nakikidalamhati sa hinagpis na kanyang nararamdaman ng mga oras na yon. Kasunod noon ay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Kasabay ang masaganang agos din ng kanyang mga luha. Nasa ganong kalagayan siya nang iwan siya ni Rico. Dumiretso ang lalaki sa kusina kung saan iniwan niya ang karne ng baboy ramo. Kinatay niya ang karne, saka ipinamahagi niya yon sa kanyang mga kapwa aswang din sa lugar na yon. Isinama niya ang kanyang lola sa lumi upang ibahagi sa kanilang angkan para sa pinaghahandaang ritual sa kabilugan ng buwan sa pamamagitan ng isang pagpupulong. Nang makaalis na si Rico at ang kanyang lola sa lumi, agad na kinalagan ni Lolo Mauricio ang tali sa mga kamay at paa ni Ella. Ngunit laking gulat niya na habang naglalakad siya sa salas ng bahay ay muling nakabalik si Rico. Huling-huli ang kanyang ginagawang pagtakas. Sa likuran naman niya ay si Lolo Mauricio na nanlaki din ang mga mata ng mga oras na yon. Nanlilisik ang mga mata ni Rico habang nakatitig sa kanya. Saan kayo pupunta, ha? Sa halip na sumagot ay nagtangkang tumakbo si Ella, ngunit nahawakan nito ang kanyang binti, saka kinalawit ng braso ang bewang at binuhat ni Rico ang asawa. Nagpipipiglas man ang babae, ngunit hindi ito nakatakas. Pakawalan mo ko, parang awa mo na. Gusto ko pang mabuhay. Sa akala mo ba ay pagbibigyan kita sa kahilingan mo? Nagkakamali ka. 1 taon na akong nagtiyaga na makuha ang loob mo, tapos pakakawalan lang kita ng ganun-ganun na lang. Maawa ka sa akin. Kahit anong pakiusap ni Ella sa napangasawang aswang ay baliwala na ito. Bingi na siya sa pakiusap ng babae. Bato na rin ang puso niya. Ngunit ng mga oras na yon ay walang kamalay-malay si Rico sa nakaabang na panganib. Kumuha ng malaking bato ang kanyang Lolo Mauricio. Saka yon ipinukpok sa kanyang ulo mula sa gawing likuran. Agad siyang nabuwal sa pagkakatayo at bumulagta sa sahig. Nawalan siya ng malay, Ella. Sige na, madali ka. Tumakas ka na. Umalis ka na sa lugar na ito. Salamat po, Lolo Mauricio. Bilisan mo. Kailangan makaalis ka na kagad sa lugar na ito. Madali ka. Lalabas na sana si Ella ng bahay na yon nang maalala niya ang sasakyan na ginamit nila nang pumunta sila sa baryong yon. Hinanap niya ang susi nun sa bag na dala nila. Agad niyang nakita yon. Bilisan mo na, Ella. Baka magising na ang apo ko. Sumama na po kayo sa akin, Lolo. Baka kung anong gawin ni Rico sa inyo pag nagising siya. Hindi na. Sige na. Ikaw na lang ang umalis. Baka saktan niya kayo. Hindi niya ako magagawan saktan. Dahil lolo niya ako. Kaya wag mo na akong alalahanin. Iligtas mo na ang sarili mo. Salamat po ulit sa kabaitan niyo. Hindi ko po malilimutan ang pagtulong niyo pong ito sa akin. Pagkatapos na mayakap ni Ella ang matandang lalaki, nagtungo na siya sa sasakyan. Pumasok siya doon, saka inumpisahang buhayin ng makina nito. Nakahinga naman siya ng maluwag nang walang aberyang gumana ang makina nun. Nagsimula na siyang patakbuhin ng sasakyan. Papaalis na siya sa lugar na yon nang magkamalay si Rico. Agad na naalala nito si Ella, kaya nagmamadali itong tumakbo palabas ng bahay. Naabutan niya itong nakasakay na sa sasakyan, tangkang paalis na ang sasakyan. Dahil sa taglay niyang bilis at lakas, bilang isang aswang ay nagawa nitong pigilan ang pag-andar ng sasakyan.
Hinawakan niya ang huling bahagi ng kotse, saka iniangat yun, dahilan para hindi makatakbo ang sasakyan. Habang nasa loob naman si Ella, ay labis na ang takot na kanyang nararamdaman. Nagsisisigaw ito sa loob ng sasakyan, dala ng matinding kaba at takot, at hindi malaman ang kanyang gagawin. Nakasunod naman kay Rico ang kanyang lolo Mauricio, na pilit na inaalis ang kamay upang bitiwan ang pagpigil sa sasakyan. Nais ng matandang lalaki na makatakas ang babaeng nasa loob nito. Dahil hindi na nakapagtimpi si Rico sa pakikialam ng kanyang lolo Mauricio at sa hayagang pagtulong nito sa babae, hinarap niya ito. Binitiwan ni Rico ang pagkakahawak sa huliang bahagi ng sasakyan. Dahil doon ay malayang nakatakbo ang kotse papalayo sa lugar na yon. Hindi naman nag-aalala ang lalaking aswang kahit pa nakaalis ang sasakyan ni Ella. Dahil alam niya na kaya niyang habulin yun gamit ang kapangyarihan niya bilang aswang. Kailangan niya munang harapin ang lolo niya dahil sa labis na pagtataksil nito sa kanilang angkan. Bakit niyo tinutulungan ang babaeng yun? Pabayaan mo na siya, Apo. Wala ka na ba talagang awa? Awa? Wala ako nun, Lo. Dahil ang gusto ko lang ay maging makapangyarihan akong aswang para patuloy kong mapasunod ang lahat ng mga kalahi natin sa baryong ito. Nahihibang ka na. Nakalimutan mo na yata ang mga ipinangaral sa iyo ng iyong ina nung nabubuhay pa siya. Kahit na aswang tayo, kailangan nating maging mabuti pa din sa ating kapwa upang mawala ang sumpang nananalaytay sa mga dugo natin. Hindi na po yun mawawala, Lolo. Kahit na anong gawin natin, aswang na tayo. Ito na tayo. Ito na ang kapalaran natin. At mananatili tayong aswang habang buhay. Kaya yakapin na lang natin ang ating naging kapalaran. Sige, sabihin na natin tama ka. Ito na ang ating kapalaran, ang maging aswang habang buhay. Ngunit alang-alang sa kapangyarihan, papatay ka ng mga inosenteng babae. Bibiktimahin mo sila para mapanatili at padagdagan pa ang iyong kapangyarihan. Ha! Ngayon, alam ko na kung bakit hanggang ngayon ay hindi mo makuha ang paggalang ng ating mga kalahi. Yun ay dahil napakahina mo, Lolo. Isa kayong mahinang aswang na pwede sanang maging malakas kung ginagamit mo ang iyong utak. Yun ay dahil kahit na isa akong aswang, puso pa rin ang pinapairal ko. Hindi ang dugong nananalaytay sa pagkatao ko. Tila natigilan si Rico sa mga katagang yun na binitiwan ng kanyang lolo. Naalala niya bigla ang masasayang araw nila ng babaeng napangasawa niya. Totoo ang lahat ng pagmamahal na inialay nito sa kanya. Ngunit heto siya, kamatayan ang nais niyang ibigay sa babaeng pinakasalan niya. Babaeng nagtiwala at umibig sa kanya, sa kabila ng napakaraming sekretong itinago niya dito. Nakukonsensya ka na ba sa mga pinaggagawa mo? Nakikiusap ako sa iyo, Apo. Tigilan mo na yan bago pa mahuli ang lahat. Nanatiling walang kibo si Rico. Yun naman ang tagpong naabutan ni Lola Salome. Nakakauwi pa lamang galing sa pagpupulong. Hindi niya gustong itigil ng apo ang mga ginagawa nito dahil para sa matandang babae ay tama ang lahat ng ginagawa ni Rico. Anong pinagsasasabi mo sa apo ko, ha Mauricio? Anong titigilan niya? Ang mga bagay na mali, Salome. Huwag na niyang ipahamak ang kanyang kapwa, lalo na ang mga kababaihan. Dapat na siyang tumigil. Walang titigil sa inumpisahan ng ating angkan. Itutuloy natin ang pag-aalay sa kabilugan ng buwan. Wala na po ang alay, Lola. Nakatakas na. Kung ganun habulin mo. Bilisan mo. Natitiyak kung kaya mo siyang maabutan. Kaya lang, Lola. Kaya lang Rico? Naduduwag ka na. Nahawahan ka na agad ng kahinaan ng loob ng lolo mo. Hindi po, Lola. O yan naman pala Sige na, habulin mo na ang babaeng yon bago pa siya tuluyang makatakas. Bagamat nagdadalawang isip kung sino ang kanyang susundin, pinili niyang sundin ang lola niya. Hinabol niya ang sasakyan kung saan lulan nito si Ella. Samantala,
Hindi naman kabisado ng babae ang daan. Hindi siya nakalayo dahil tila paikot-ikot lamang ang kotseng minamaneho niya. Kaya naabutan siya ni Rico at iniharang ang kanyang sarili sa unahan ng sasakyan. Pinigilan ang pagtakbo nito, dahilan para biglaang tumigil ang sasakyan. Dahil doon ay halos mauntog na ang kanyang ulo sa manibela. Bakas sa mukha ni Ella ang takot ng mga oras na yon. Hindi niya alam ang gagawin kung paano pa siya makakatakas sa kanyang napangasawang aswang. Dahil wala na din siyang maisip na paraan, itutuloy na lang niya ang pagmamaneho kahit pa nakaharang ang kanyang asawa sa daan. Wala na siyang pakialam kahit na masagasaan pa niya ito. Tutal, kung hindi niya mapapatay ang lalaking ito, ay siya naman ang papatayin nito. Subalit malakas si Rico kaya hindi makaabante ang kotse. Habang pinipigilan ang sasakyan, kasabay nun ay nagbago ang anyo nito. Kaya naihinto niya ang makina ng kotse. Nasaksihan ni Ella kung paanong inilabas ng asawa niya ang kanyang tunay na anyo. Naging mahaba ang mga kuko, naging mapupula ang mga mata, maitim ang balat na animoy uling. Noon lang siya nakakita ng totoong itsura ng aswang. Nakakakilabot ang anyo nito. Hindi makapaniwala si Ella na ang lalaking nasa harap niya ngayon ay ang lalaking pinakasalan niya. Samantala, sa di kalayuan, mula sa likurang bahagi ng aswang na nakatayo sa kanyang harapan, may liwanag na natanaw si Ella. Hindi niya mawari kung saan nagmumula ang liwanag na yon. Subalit habang papalapit ito ng papalapit sa kinaroroonan niya, ay unti-unting nahuhulma ang anyo nito sa mga mata ni Ella. Hanggang sa nakita niya na yun ay ang batang nakausap niya sa ilog nung umaga. Yun ay walang iba kundi si Lucas. Hindi siya nagpahalata, kundi nanatili siyang kalmado sa loob ng sasakyan dahil alam niya na may tutulong na sa kanya. Naalala niya ang mahiwagang sampagita na ibinigay nito sa kanya. Suot ngayon ito ng bata. Nang ilang hakbang na lamang ang layo ni Lucas sa aswang na si Rico, ay nagsalita na ito mula sa likuran. Ako ang harapin mo! Masama at pangit na aswang! Agad na hinarap ng lalaking aswang ang pinanggalingan ng boses na yon. Napangisi pa ito nang makitang isang bata lamang ang naghahamon sa kanya ng laban. Ikaw na isang batang pipitsugin? Oo, ako ang pipigil sa kasamaan mo! Umuwi ka na, bata, kung ayaw mong gawin kitang hapunan. Yun ay kung kaya mo! Lumapit ka nga sa akin! Sige, subukan mong lumapit kung kaya mo ang isang batang pipitsugin na kagaya ko! Dahil sa pangiinis ni Lucas sa aswang, ay agad itong lumapit sa kanya. Nang isang hakbang na lamang ang pagitan nila, biglang itinaas ng bata ang dala niyang mga bulaklak na sampagita. Humalimuyak ang mabangong amoy nito, nakabaligtara naman sa pang-amoy ng isang aswang. Nakakasulasok yon sa kanilang pang-amoy, kaya agad na napaupo sa lupa si Rico dahil sa hirap nitong paghinga. Ganyan ka lang pala kadaling talunin! Napakahina mo namang nilalang! Hindi mo ko kaya! Isa kang mahinang nilalang! Mahinang aswang! Lalong nakaramdam ng inis ang aswang sa tinurang yon ni Lucas na may taglay ng mahiwagang bulaklak na sampagita. Naglalakas loob ang aswang na abutin ang mga bulaklak upang maitapon niya sa malayo. Subalit nang malapit niya itong mahawakan, ay umusal ng dasal at orasyon ng bata. Lalo pang nagbigay ng malakas na amoy ang sampagita. Nanuot hanggang sa kaloob-looban ng katawan ng aswang ang halimuyak ng sampagita. Subalit tila lason at hindi kaya ng sistema ng aswang ang amoy na inilalabas ng mahiwagang bulaklak. Itinuloy-tuloy ni Lucas ang pag-uusal ng orasyon hanggang sa magliwanag ang mga talulot ng bulaklak. Sa kanya isa-isang inihulog ang mga talulot na yon sa katawan ng aswang. Ang mga talulot ng mga bulaklak ay nakakapaso pag dumampi sa balat ng isang aswang. Nalapnos ang buong katawan nito. Napasigaw ito sa sobrang sakit hanggang sa napahiga na ito sa lupa ng walang malay.
Nasaksihan lahat yon ni Ella na hindi makapaniwala sa taglay na kapangyarihan ng bata at ng sampagitang tanga nito. Nang makita ni Lucas na ganap ng walang malay ang aswang, pumunta na siya sa sasakyan ni Ella, saka sumakay siya doon. Mula naman sa kawalan ay lumabas din ang Kuya Jepoy niya na nakamasid lang sa kanya habang nakikipaglaban siya sa pinuno ng mga aswang. Pinasakay din ni Lucas ang kanyang Kuya Jepoy sa sasakyan. Tara na po ate, umalis na po tayo sa lugar na to. Baka magising pa po ang aswang na yun. Salamat sa pagliligtas mo, ha? Ang galing ng kapangyarihan ng mahiwagang bulaklak mo. Minana ko po ito sa aking mga lolo at lola. Nasaan ba sila para makapagpasalamat na rin ako sa kanila? Wala na po sila eh. Patay na po sila pareho. Ah, ganun ba? Pasensya na. Mabuti pa po ate, ay paandarin nyo na po ang sasakyan nyo para makaalis na po tayo sa lugar na to. Ituturo ko po ang daan papunta sa aming bahay. Doon na lamang po natin ituloy ang ating kwentuhan. Tahimik sila sa loob ng sasakyan habang tinatahak ang daan patungo sa bahay ng magkapatid. Nagsasalita lamang si Lucas kapag kailangan niyang ituro ang daan kay Ella. Panaka-naka namang napapatingin ang babaeng driver sa isang pasahero niya sa bandang likuran. Ang lalaking pinasakay din ng batang si Lucas, ang kanyang Kuya Jepoy. Parang pamilyar kay Ella ang lalaking yun, subalit hindi niya maalala kung saan at kailan sila nagkita nito. Pagkarating nila sa bahay, doon na ganap na nakita ni Ella ang mukha ng lalaking ipinakilalang kapatid ni Lucas. Doon din biglang naalala ni Ella ang lahat ng tungkol sa lalaking ito. Maging si Jepoy ay nagbalik din ang alaala sa babaeng nasa kanyang harapan. Ella? Ella, ikaw ba yan? Jepoy? Oo, ako nga si Jepoy, na nagmahal at nabaliw sa'yo dati. Tingnan mo nga naman, napakaliit talaga ng mundo. Sa dami ng taong magliligtas sa akin, ikaw pa talaga at ang kapatid mo. Nang oras naman na yon ay naguguluhan si Lucas sa nangyayari. Paanong ang babaeng bagong salta sa baryo nila ay kilala pala ng kanyang Kuya Jepoy. Teka nga. Ano ba nangyayari? Naguguluhan na ako eh. Paano magkakilala kayong dalawa ng kuya ko? Hindi lang kami basta magkakilala. Alam ko ang ligaw ng bituka ng kuya mo. Kung ganun po eh, alam mong bukod sa gwapo na eh, mabait din po ang kuya ko? Ha? Mabait pala ha? Ang sabihin mo, mukhang pera yung kuya mo. Hoy, maghinay-hinay ka ng pananalita mo ah. Ikaw nga tong walang pusong basta na lang iniwan ng anak natin eh. Teka. Anak nyo? Kuya, may anak kayo na magandang babaeng ito? Oo, Lucas, meron. Eh nasa ng anak nyo, kuya? Sino siya? Natigilan si Jepoy sa tanong na yon ng batang si Lucas. Nagtatalo ang kanyang isip kung aaminin na ba niya sa bata ang totoong katauhan nito. Ano Jepoy, sagutin mo ang bata. San mo itinago ang anak natin pagkatapos mo siyang itaka sa bahay namin? Napalunok ng laway si Jepoy bago muling nagsalita. Hindi niya inakala na sasabihin niya pala ang sikretong ito sa batang itinuring niyang kapatid lamang. Lucas, ikaw ang anak namin ng babaeng ito na iniligtas mo. Siya ang anak natin? Seryoso ka ba dyan, Jepoy? Oo, mukha ba ako nagbibiro sa sitwasyon natin ngayon? Teka, anong ako? Paanong naging anak mo ako, kuya? Ganito kasi yan, Lucas. Nung nasa edad na 20 pa lamang ako, nagtatrabaho ako nun sa Maynila. Namasukan ako bilang hardinero sa mayamang pamilya. Yun ay sa pamilya nila Ella. Nung una, ay mabait sila sa akin. Talagang mabait. Ngunit nagbago yun nang magustuhan ko siya. Kahit na pareho kaming bata pa nun, totoong minahal ko ang nanay mo. Ewan ko lang sa kanya kung minahal ba talaga niya ako. Dahil bata pa kami nun, mapupusok at marupok kami. Sa bawat pagkakataon na paghihiwalayin kami ng mga magulang ni Ella, tumatakas kami hanggang sa ipinagbuntis ka niya. Akala ko ay tanggap na ako ng pamilya ng nanay mo
Pero hindi, nagkamali ako. Lalo silang naging malupit sa akin. Pansamantalang tumigil ang nanay mo sa pag-aaral para maipanganak ka. Tapos nang maipanganak ka na, lumapit sa akin ang magulang ng nanay mo para suhulan ako ng pera. Para ilayo kita sa kanya. Siyempre, dahil sa pagmamahal ko sa iyo bilang ama mo, kinuha kita at inuwi dito sa probinsya. Hindi ako tumanggap ng kahit na ano mula sa pamilya ng nanay mo. Inalagaan kita at pinalaki sa abot ng aking makakaya upang hindi ka nila muling makuha pa sa akin. Pinalitan namin ang birth certificate mo. Pinalabas namin kapatid kita. Nang sa gayon, kahit na maghabol pa ang pamilya ng nanay mo, hindi ka nila makukuha sa akin. Ang galing mong gumawa ng kwento. Ang sabi ng mga magulang ko, itinakas mo ang bata para mapasayo lang siya. Dahil yun ang habol mo sa akin at wala nang iba pa. Tinanggap mo rin ang perang binigay nila. Hindi totoo yan, Ella. Minahal kita, pati na ang anak natin. Masyado ka lang naniwala at nakinig sa pagsisinungaling ng mga magulang mo. Dahil ang gusto nilang mapangasawa mo ay yung mayaman at may kaya din sa buhay na kagaya nyo. Pero tignan mo kung saan ka napunta. Sa isang aswang na mas masahol pa ang ugali sa demonyo. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Jepoy mula sa mga palad ni Ella. Wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Dahil hindi mo alam kung anong hirap ng kalooban ng dinanas ko nang mawala sa akin ang anak ko. Halos mabaliw ako kakaisip sa kanya. Kung saan mo siya dinala, kung buhay pa ba siya o kung ano nang nangyari sa kanya. Patawarin mo ako sa mga nasabi ko sa iyo, Ella. Nasaktan lang din ako sa mga nangyari sa atin noon. Nang oras na yon ay hindi malaman ni Lucas ang kanyang mararamdaman. Hindi niya alam kung matutuwa pa siya o masasaktan sa mga nangyayari. Mag-aaway na lang ba kayo at magsusumbatan tungkol sa nangyari sa nakaraan? Hindi ba tayo pwedeng maging masaya dahil nabuo na ang pamilya natin? Dahil sa sinabi ni Lucas, ay tila naimasmasan ang dalawa. Tapos na ang nakaraan at hindi na nila dapat balikan pa. Nagkaroon ng lakas ng loob si Ella na lapitan ang kanyang nawalay na anak. Saka mahigpit na niyakap ito. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Patawarin mo ko, anak ko. Nay, kayo po ba talaga ang nanay ko? Oo, Lucas. Ako ang nanay mo. Kay tagal kong inasam na makita ka. Kaya po pala, magaan po ang loob ko po sa inyo. Unang kita ko pa lang po sa inyo, iba na po kagad ang naramdaman ko. At gusto ko kayong iligtas sa lalaking may lahing aswang dahil kayo po pala ang nanay ko. Anak ko, pangako hindi na tayo muling maghihiwalay pa. Isasama kita pag uwi ko sa Maynila. Paano po si Kuya Jepoy? Ay, si tatay pala, kung aalis po tayo dito. Pwede naman siyang sumama sa atin kung gusto niya. Talaga po? Oo, dahil tatay mo siya. Siya ang nagpalaki at nag-alaga sa'yo mula nung baby ka pa. Hindi ako sasama. Dito lang ako. Baka mamaya niyan masasakit na salita na naman ang bitiwan ng mga magulang mo sa akin pag sumama ako sa inyo doon. Matanda na ako ngayon. May sariling isip na. Hindi na ako sunod-sunuran lang sa sasabihin ng mga magulang ko sa akin. Pero Nay, bago po natin pilitin si tatay, tapusin po muna natin ang mga aswang na naririto po sa baryo dahil baka makasunod pa ang mga yan sa atin sa Maynila. Madali lang yan, anak. Kayang-kaya na yan ng nanay mo na ubusin ang mga aswang na yan. Paano naman niya po kakayanin? Wala naman pong kapangyarihan si nanay. Akala ng lahat ng mga kampo ng demonyo na yun birhin pa nanay mo. Hindi nila alam na nandiyan ka na at may anak na siya. Kaya maaaring hindi gumana ang orasyon at ritual nila. Ang galing mo talaga, Tay. So paano? Ipapain niyo ako mag-ama sa mga aswang? Parang gano'n na nga po, Nay. Pero wag po kayo mag-alala. Andun lang po kami nakasubaybay sa inyo. Sakaling kailangan niyo po ng tulong namin. Tinabi ni Jepoy ang magiging plano nila para mapuksan ng tuluyan ang mga aswang sa kanilang baryo. Matyaga namang nakinig ang mag-ina sa suwestyon nito. Sa kanilang palagay ay maayos yun, kaya yun na ang kanilang gagawin. Samantala,
Nagising na si Rico sa gitna ng daan na puno ng sugat ang kanyang buong katawan at nagbalik na muli ang kanyang anyo sa pagiging tao. Sa hindi kalayuan ay naroon si Ella, nasa loob ng kanilang sasakyan. Tila wala itong malay habang nakayuko ang ulo sa manibela. Lumapit siya dito saka binuksan ng pinto ng sasakyan. Inalog-alog pa niya ito upang gisingin, ngunit hindi ito gumagalaw. Ang mga nangyayaring yon ay bahagi ng plano ni na Jepoy at Ella. Ella! Ella! Gising! Ano nangyari sa'yo? Gumising ka, Ella! Nanatili itong hindi gumagalaw kahit na anong yugyug nito sa katawan ng asawa. Dahil sa inakalang wala itong malay, inihiga niya ito sa huling bahagi ng sasakyan. Saka sila umuwi ng bahay. Pagdating nila sa bahay, ay nakaramdam ng lungkot si Lolo Mauricio dahil sa nakitang sinapit ng babae sa kamay ng kanyang apo. Hindi pa rin nakatakas si Ella. Inihiga ni Rico ang asawa sa kama sa loob ng kanilang silid. Nangingiti pa ito habang tinititigan ang walang malay na asawa. Ngayon ay magagawa ko na ang gusto ko sa'yo. Marahil ay umaayon na ang pagkakataon sa akin. Dahil ngayon ka pa nawalan ng malay kung kailan nalalapit na ang oras ng ritual. Pagkatapos nun ay umalis na si Rico upang magtungo sa pusod ng kagubatan kung saan gaganapin ang ritual ng pag-aalay sa tanglaw ng bilog at maliwanag na buwan. Inihanda niya na ang altar at maging ang paglalagyan ng dugo na kanilang iinumin, pati na ang balaraw na gagamitin sa pagsusugat sa kanilang alay. Gabi na nang matapos ni Rico ang lahat ng paghahanda. Nang matapos niya yon, ay dinala na niya si Ella sa dambana at inihiga niya. Hindi pa rin nagkakamalay ang babae. Lahat ng mga kalahi niya ay nag-uumpisa ng dumating upang saksihan ang ritual. Sa di kalayuan naman ay tanaw ng mag-amang Jepoy at Lucas ang nangyayari. Nakamasid lang sila sa mga ginagawa ng kampon ng kadiliman. Dumating na ang pinakahihintay ng lahat, ang kabilugan ng buwan. Nagsisigawan na ang mga aswang na nakapaligid kay Ella ng mga sandaling yon. Si Ella naman ay tahimik lang na naghihintay sa mga susunod na mangyayari. Nagkukunwaring wala pa ring malay. Nang inilabas na ni Rico ang balaraw na gagamitin, napalunok siya ng bahagya dahil ramdam na niya ang mangyayari. Halatang matalas yun at talagang nakakasugat. Nang isinayad yon ng asawa niyang aswang sa kanyang braso, ay gusto niya nang mapasigaw sa sakit. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili dahil masisira ang kanilang plano. Sa halip ay kinagat niya ang kanyang labi upang mapigilan ang sakit na nararamdaman. Ipinatak ni Rico ang kanyang dugo sa isang malaking kupita upang ihalo sa espesyal na alak. Saka isa-isa silang uminom doon, silang lahat ng kanyang angkan at mga kalahi. Nagsigawan pa sa galak ang lahat dahil sa pag-aakalang dagdag na kapangyarihan ang makukuha nila mula sa dugo ni Ella. Ngunit nang malagok na ni Rico ang huling patak ng alak na may dugo mula sa kanyang kupita, isa-isang bumagsak sa lupa ang kanyang mga kasamahan. Kasabay ng pagbagsak nila ay ang paglabas ng maitim na usok sa katawan. Tandayon ng kamatayan ng mga aswang, sanhi ng pagkalason. Lason ang hatid ng dugo ng taong hindi nabirhen kapag ininom ng mga kampon ng dilim habang ginaganap ang pag-aalay. Ipinagtaka naman ni Rico ang pangyayaring yon, ngunit bago pa man siya muling makapagsalita ay sumakit na ang kanyang lalamunan. Nahirapang huminga at tuluyang bumagsak sa lupa. Bumubula ang bibig at nawalan ng buhay. Kaya nang makita ng mag-amang Jepoy at Lucas na bumagsak na lahat sa lupa ang mga aswang sa baryo nila, nilapitan na nila si Ella na ng mga sandaling yon ay totoong walang malay na dahil sa takot at sa dami ng dugo na nawala sa kanya. Binungat siya ni Jepoy hanggang sa mailayo sa dambana ng mga aswang.
Pagkatapos ay inihagis ni Lucas ang talulot ng mahiwagang bulaklak ng sampagita sa mga nakahandusay na aswang sa lupa. Napaso ang mga balat nila. Kasunod nun ay ang tubig na binabaran nila ng dahon ng sampagita upang matiyak nila ang lubusang kamatayan ng mga aswang. Sinunog nila ang mga yon. Hindi sila umalis sa lugar na yon hanggang hindi magiging abo ang lahat ng mga aswang. Pagkatapos nun ay pinatakan ni Lucas ang kanyang ina ng tubig na binabara ng talulot ng mahiwagang sampagita. Dahil sa ginawa ni Lucas ay nagkamalay ito na tila walang nangyari. Napaluwa na lamang si Ella nang muling nagmulat ang kanyang mga mata na nasa harap ang kanyang anak na nagligtas sa kanya. Saka niyakap nila ang isa't isa. Salamat, anak ko. Lucas. Salamat din sa iyo, Jepoy. Kung hindi dahil sa inyong dalawa, baka patay na rin ako ngayon. Salamat din po, Nay. Dahil kinaya niyo pong maging pain sa mga aswang. Sapagkat nais ko na ring matapos ang paghahari ng mga kampo ng dilim. Para wala na silang malinlang at maging biktima. At dahil yun sa tulong mo, anak. Dahil po sa mahiwagang bulaklak na sampagita, Nay. Siya nga pala, saan nga ba nanggaling ang bulaklak na sampagita na taglay mo? Binigay po sa akin to ng isang diwata na naging kaibigan ko. Isang diwata po ng mga bulaklak na nakilala ko sa gubat. Mabait na bata si Lucas at matulungin. Kaya biniyayaan siya ng isang diwata ng isang pambihirang bulaklak na magagamit niya para makatulong sa kanyang kapwa. Na siyang nagligtas din po sa atin at naging dahilan din po para magkasama-sama na tayo. Tama ka, anak. May dahilan kung bakit binigyan ka ng pambihirang bulaklak. At may rason din kung bakit ako nakarating sa baryong ito. Para makita ko kayo at mabuo ang nawawalang bahagi sa buhay ko. Tama ka, Ella. Ang lahat na nangyari sa atin, mahirap man yun at masakit, yun naman ang naging dahilan para mabuo ang pamilya natin. At isang pagpapala yun mula sa Diyos na may kapal. Bumalik si Ella sa Maynila kasama ang kanyang mag-ama. Ipinagtaka yon ng kanyang mga magulang, kaya isinalaysay niya ang lahat mula umpisa. Hanggang sa muling pagtagpuin ng tadhana ang kanilang mga landas. Maluwag na tinanggap ng mga magulang ni Ella si Jepoy at si Lucas. Dahil ang hangad na rin nila ngayon ay kapayapaan at kaligayahan para kay Ella. Kaya ngayon ay isa na silang masaya at buong pamilya. Sa isang iglap ay maaaring mabago ang ating buhay dahil sa panlilinlang ng ibang tao sa atin. Subalit minsan, pinararanas tayo ng iba't ibang hirap at sakit dahil sa dulo nito ay may hatid na sorpresa na magpapabago ng ating buhay.